actually. Uh, Kaya sa ating pananampalataya, kapag sinamahan natin ng politics, mabibigo ho tayo. Dahil, tandaan ninyo, ang spiritual ay kapag hinaluan nyo ito, yung minix nyo ng color of politics, ay tandaan ninyo, yung pagmamataas daw ay dumarating, o yung fall ng tao ay dumarating after sa pagmamataas. Naalala ko yun. Bago ako magsimula, tingnan nga muna natin yun. Sabi, destruction. Nadaanan ko lang. Hanapin ko lang ho dito. Ito, nakita ko na rin. Nakita ko na rin in just like 10 seconds pagta-type. Kasi minsan may mga words na napakatagal ko ng panahon na nabasa yun. Just like spark sa brain ko na pinipid up ako. Kaya good thing ay hindi ko na binubuklat eh. Naalala ko, itatype ko lang yun. Yung exact words na nabasa ko, tatype ko. Kahit hindi masyado exact words, in English, mostly in English, at then lalabas yun doon. Kaya ang ganda na itong yung Bible app na ang ginagamit. Using your computer also. Ang sabi rito sa Proverbs chapter 16, verse 18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Tingnan natin sa Tagalog to. Convert natin ito sa Tagalog. Tingnan nyo. Ang sabi sa Tagalog, malalim ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Kawikaan 16 talatang 18. Kapalaluan. Ibig sabihin palalo yung prideful, yung mapagmataas. Ganito nangyayari sa politics sa Pilipinas. When someone thinking na he is above the law at gumawa ng violation sa batas na yon, ay you can run but you cannot hide. Soon, you will be caught up. Yung mga involved sa mga tinatawag na corruptions, may mga kaso na yung maraming senator sa Philippines. Nakakalungkot, di ba? Kaya pala ganun pa rin kahirap ang mga Pilipino dahil yung mga nasa politics sa Pilipinas ay sila-sila lang. Pinapaikot lang nila sa mga kamay nila at sa mga bubbling words nila sa mga puhunan laway dun sa Kongreso o kaya sa Senado. Pero yung majority ng mga Pilipino, hampas lupa pa rin naghihirap. Ibig sabihin, hampas lupa pag sinabing sa Tagalog yun, ay talagang ay mababang uri ng klase ng pamumuhay. Bakit kaya ganun? Ilalayo ko kayo sa politics kasi mabibigo lang tayo dyan. I want you, sa inyong mga nakikinig, na mag-focus kayo what is ahead of us. Especially, hindi tayo mananatili sa mundong ito na mabubuhay ng 500 years, 100 years old. You're so lucky if you reach that age. Pero kinakailangan, ano ang magiging lugar natin sa langit na lang? Yun ang purpose natin dito sa Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Although hindi mo na ako kakanta kasi kada kanta ko, nagkakaroon ng copyright. Kina-copyright ng YouTube. Although hindi naman to monetize, pero hindi ko matanggap na ika-copyright ako sa isang kanta
na kahit medyo sintunado, kinakanta ko, nakaka-copyright pa rin. Pero anyway, okay lang sa akin yun. Brother J. ito ng Creoke Pananampalataya Katotohanan. At nagpapahayag lamang ako ng saloobin na kung saan may kalayaan na ipahayag ang salita ng Panginoon. At ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat ng mga magtitiwala. At bubuksan lang natin ang ating pinto ng ating mga puso at isipan at makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya. Si Moses, pag sinabing Moses ay from the water, ay nagpangalan niya talaga. Inadapt siya ng one of the princess ng Egypt ng panahon na yun. Moses, called by God to lead the Hebrew people out of Egypt. At tumawid sila, hindi sa Red Sea, tandaan niyo, kundi sa Sea of Reeds o Yum Suf. Sa Hebrew word, Yum Suf. Ito ay tumutubo doon yung mga reeds, yung parang kawayan. Yung parang, yung sugar cane, parang gano'n na itsuran. Matataas na damo. Doon sila tumawid. Ang size ng Sea of Reeds na yon ay parang yung old Pasig River. Ganun lang kalaki yun. At yun ay bahagi. Yung tributaries noon ay lumalabas sa Red Sea. Iba yung dagat na pula sa Sea of Reed o Reeds Sea, Yum Suf. Doon ho sila tumawid. Saan sila tumawid na Yum Suf or Sea of Reeds? Doon pa rin ho sa teritoryo ng Egypt yun. Hindi ho doon sa Red Sea. Kasi hinahabol nga sila ng Hindi sila pwedeng bumaba papuntang Red Sea kasi anong lugar yun? Mga African countries na yun. Di lalo silang napahamak ron. So doon lang sila sa Yum Suf at pinatuyo ng Diyos yung Yum Suf, yung tinatawag na Sea of Reeds. Reeds, capital R-E-E-D-S, Reeds. Mga parang kawayan. Doon sila nakatawid na yung tuyong lupa. Parang na-drain yung river na yon na sinlawak nung araw nung sinaunang Pasig River. Ngayon kasi tinambakan na ng tinambakan. Ganong kalaki. Kasi yung Pasig River na pumapasok doon sa Laguna Lake, ganong kalaki yun. Kung tinatawag na half a mile ang lawak o a mile ang lawak ng tubig, pinatuyo ng Diyos yun. Sa gitna nun ay nakalakad sila at sabi ng Biblia, animoy wall of water, left and right. Doon sila. Hinabol sila ng mga Egyptian at dahil ang kanilang mga kabayo na may karwahe, mabibigat yun, lumulubog yung gulong nila doon sa At yun ay yung Sea of Reeds na yun, sa panahon natin ito ay dinaanan yun ng ginawang Suez Canal. So, nasa Suez Canal yun. Ginawang bali na drain na yung tubig ron. Naging pangkaraniwang ilog na lang yun sa panahon natin. Pero doon sila tumawid. Hindi yun doon sa kabilang papuntang Saudi Arabia. Hindi sila nakaabot doon. At yung tinatawag na Mount Sinai, ay hindi sa Saudi Arabia o dun sa papunta sa tinatawag na Jordan sa southern part ng Arabia, hindi Hindi nakarating sina Moses doon. Maging si Abraham, hindi nagpunta ng Arabia. Yung tinatawag na Jabal Musa o yung tinatawag na Mount of Moses o yung tinatawag na Mount of Sinai ay nandun sa tinatawag na sakop ng Egypt, yung desert part, yung peninsula ng Sinai Peninsula. Kasi malaki yun. May mga bulubundukin doon, mga bato, disyerto. So, dun sila. Babasahin ko muna to. Moses went up into the cloud on Mount Sinai and stayed there for 40 days and 40 nights to receive
the Ten Commandments or the Decalogue, yung Ten Commandments, and the law, and the other law. Tandaan nyo, hindi lang Ten Commandments yung sinulat ng Diyos para sa mga Hebrew people na inilabas niya sa Egypt. Hindi lang Ten Commandments. Nagsulat din ng Diyos ng 613 commandments at nirepeat lang ni Moses yun. So, kaya sumusulat ang Diyos. Natatandaan niyo sa tablet, sa bato. Yung bato na yun, kaya madaling nabasag yun, ng binato ni Moses nung nagkakasala ng mga Hebrew people, sumasamba sa golden calf, ay manipis lang yun. Just like a slab. Tapos sinulat ng Diyos ng kanyang daliri mismo. Sabi ng Biblia, 40 days and 40 nights siya ron. At other than that, ay meron pang other 613 laws na dala-dala siya. Kaya may katulong siya rin pababa, di ba? Sina Aaron, Joshua, yan. Para dalhin yung ibang other mga commandments ba. So merong, sabi sa Exodus 24:18 yun, 40 days and 40 nights si Moses sa loob ng clouds. Tandaan ninyo, yung mukha ni Moses nagliliwanag ron. Hindi siya kumakain, hindi natutulog. Kausap niya ang Diyos. Pinakikita sa kanya ng Panginoon about creation, Book of Genesis. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, 5 books of Moses, Torah kung tawagin. Ito ay pinaliwanag kay Moses. Kay Moses lamang. Mukhaan niya nakikita ang Diyos, ang sabi ng Biblia. Exodus chapter 33 verse 11. So the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. Nakakausap niya ang Diyos sa loob ng alapaap na yon, ng mukhaan. Wait a second, di ba sabi ng Biblia na wala pang nakakita kailanman sa Diyos? No man ever see God at any time. Wala pa. Totoo yun. Sa tinatawag na aktual at original na invisible na kalagayan ng Diyos. Pero ang Diyos ay nagpapakita siya in human form in order for a man like Moses na makausap niya ang Diyos ng face-to-face as a friend. Ang sabi rito ng Biblia. Exodus chapter 33 verse 11. Subalit, sabi ng iba siguro, buti pa si Moses nakakausap ng Diyos. But ako rin, nasa isip ko rin yan. Bakit yung mga Semitic people lang nakakausap? Paano naman kami? Discrimination to Lord Parang naiisip natin, pero hindi yun. Sabi ng Acts chapter 2 verse 17 hanggang 18, But God says, I will pour out my spirit on all flesh. Yung espiritu niya ay bubuhos niya sa bawat tao. Ang sabi rin ng Biblia sa John chapter 20 verse 29, Jesus said, Blessed are those who have not seen and yet have believed. Mapalad ang mga taong hindi pa nila ako nakikita, subalit nananampalataya. So, sino ang mapalad? Yung mga sinaunang tao na nakakausap nila ang Diyos na mukhaan, subalit hindi nakapasok sa promised land. Si Moses, hindi nakapasok sa promised land. Si Abraham, hindi nakapasok sa promised land. Nakita niya lang sa malayo. Di ba mabasa niya sa Biblia? Sa Book of Hebrew. May pananampalataya siya, pero hindi siya nakapasok sa promised land. Si Moses, na naglabas ng mga Hebrew people from Egypt, hindi nakapasok sa promised land. Sabi ng Deuteronomy chapter 34 verse 4, But to Moses, God did not allow Moses to cross over the promised land. Hindi inallow. Yung tinatawag na lupa na pagdadalhan ng mga Hebrew people, natanahon niya lang pero hindi siya nakapasok. Makikita natin na yung mga parang sinasabi, but si Moses, buti pa siya nakakausap. Eto, hindi. Ang purpose ng Diyos, dalhin ni Moses sa promised land. Pero
pinutol ng Diyos yung pangako niya kay Moses. Hindi ka makakarating sa promised land. Mamamatay ka doon sa Mount Nebo o sa mountains of the Moab people, mga Moabites. Doon mo lang makikita yung promised land. Pero hindi ka makakapasok. Ang sabi rito, because, what is the cause na hindi nakapasok si Moses doon sa promised land? Ang sabi ng Book of Numbers, chapter 20, verse 8 hanggang 12, yung mga tao na uuhaw na, di ba? Nakalimutan na Diyos yung pinatawad na yung ibang mga tao sa kasalanan nila, yung mga ibang pagsuway, di ba? Yung pagrereklamo. Ito mga tao, they really thirst at baka mamatay sila sa disyerto. And God told Moses, bring your staff, yung rod mo, symbol of leadership. Pagkatapos, speak to the rock. Magsalita ka sa rock na magbubukal ng tubig. And the water will gush out doon sa rock. Kinausap na Diyos si Moses na malumanay sa panahon na yun. Moses, bring your staff and take Aaron with you. Take Aaron with you and speak to the rock. Honor me before these people. Mababasa niyo, Jeremiah chapter 34, verse 4. At Numbers chapter 20, verse 8 hanggang 12, God's instruction was to speak to the rock, but Moses did not follow God. Instead, he hit it twice at sinabi niya pa, kayong mga Israelites, mga matitigas ang ulo ninyo, gusto niyo magpalabas kami ng tubig rito? Ha? Wait a second, nagulat siguro yung mga tao. Anong ginawa namin? Nauuhaw na nga kami rito. Hindi na nga kami nagre-reklamo kung may tubig na, kung may naiinom kami. What you're talking about, Moses? Parang ganon. At hindi nagustuhan ng Diyos yun. Kasi hindi niya inonor ang Diyos sa harapan ng mga taong ito na kahit sila'y nauuhaw, nagugutom, ay dapat yung glory ng Panginoon ang makita kay Moses, pero hindi. Nagsarili siya ng sarili niyang gawa. Ang ginawa niya, hinampas yung rock. Kasi yung rock na yon ay gagawing example ng Diyos yun. Alam natin na si Jesus Christ ang tinatawag na Rock of Ages. Katulad niya isang bato, upon this rock I will build my church. Yung sinasabi ng Biblia. Pero si Moses, mukhang nagkulang siya sa tinatawag na patience o pasensya o marahil sa pagod niya na rin sa galit dahil matitigas ang ulo ng mga Israelites. Kasi a little bit concerned lang kay Moses yun. You know why? He was brought an Egyptian. Ang brought up sa kanya ay Egyptian. Tandaan ninyo, although siya ay isang Hebrew, dahil nakita ng prinsesa yung bata na yun nalulutang-lutang, nilagay sa basket, at nung makita kung lalaki o babae, ay na-circumcise na si Moses. So makikita natin na Hebrew people lang ang meron circumcision. Kaya, makikita natin yung dalawang yung dual citizenship ni Moses. Egyptian, natapos siya ng school, he learned and raised as an Egyptian. Pagkatapos nakibahagi siya sa mga Hebrew people na may hinang klase, ibig sabihin hindi matatalino, hindi So makikita natin, yun ang nakikita ko sa akin lang, yun ang nakikita ko. Bakit ko pag-aaksaya ng panahon ng mga ito? Mga Hebrew people na ito. Pero nakalimutan niya na siya isang Hebrew. Parang ganito yan. Halimbawa, I'm a Filipino citizen. That was before. Pagkatapos halimbawa lang, i-example ko sarili ko, hindi na iba. Halimbawa, nakatungtong ako ng Amerika, nakapunta ako.
Pagkatapos, do I need to act like an American against my own people sa Philippines? Hindi. Hindi ko gagawin yun. Because I was born and raised sa Philippines. Halimbawa, ang isang bata naman dinala sa Amerika. Pinanganak sa Philippines, pero lumaki sa Amerika. Pagkatapos, nung lumaki siya, he preached the gospel sa Philippines. Pero, makikita natin na yung iba yung culture culture shock. Yung nakita niya sa mga Pilipino ron, although Pilipino yung mga magulang niya, siya ay lumaki na sa Amerika, makikita natin just like Moses, mawawala na yung tinatawag na ano niya, na kung saan siya magsaside. Either magsaside na siya, pabalik sa Amerika. Pero kay Moses kasi iba ang situation niya. Moses was born a Hebrew baby, yung mga magulang niya, di ba? Tapos si Miriam, si Aaron, mga kapatid niya. Para lang kasi hindi siya mapatay, nilagay siya sa basket. Inanod. Nakakita ng sinundan ng kapatid niya si Miriam, nakakita ng princess. Pinalaki niya, inadapt niya. Binigyan ng education sa Egypt. Hindi siya marunong mag-Hebrew. Egypt hieroglyphics lang sinusulat ni Moses. Makita natin na dahil matitigas ang ulo ng mga Hebrew, gusto niya man bumalik sa Egypt, it won't gonna happen. Because wanted siya ron. Dahil pinatay ni Moses yung isang Egyptian na mas mataas dun sa mga Hebrew people noon, ng mga slaves. Maaaring napatay niya ay isang caretaker na mas mataas. At inilibing niya sa buhangin, pero may nakakita sa kanya na mga Hebrew people na inilibing niya. At narinig ng mga Egyptian na si Moses palang pumatay. Wanted na siya. Nagtatago na siya sa batas. Ngayon, inalaw ng Diyos yun sa kanya kasi para not turn him back. Para ang dalhin niya sa promised land yung mga Israelite. Pero dito sa pangyayaring ito, sa Numbers chapter 20, verse 8 hanggang 12, na hindi niya sinunod ang Diyos. At hindi siya naging mapalad na makatawid doon sa promised land. Ang sabi ng Panginoon, 40 years na iikot-ikot yung mga di ba? Sa wilderness, yung mga Israelites. Hindi nila alam, paikot-ikot sila sa desert. Yung pupuntahan nilang promised land, 3 miles away lang, dun lang. Pero pinababalik uli sila ng Diyos. Dahil, yung mga generation ni Moses, inuubos ng Diyos. Kasi sila yung nagsipasimuno ng rebellion Yung kasing edad ni na Moses, ni na Aaron, ni na Miriam. Makikita nyo ang nakapasok lang sa tinatawag na promised land ay si Joshua. Kasi bagong generation na siya. Yung mga generation ni Moses ay naubos na. So when the Hebrew people started to call God as God the Father. Kakape lang po muna ako. Yung marami nagsasabi na inimbento nyo lang yung mga Christians yung doctrine of the Holy Trinity. It wasn't. It's already there from the Old Testament. And Moses already introduced that Yahweh is their Father. Moses, number one, Moses introduced to the Hebrew people nung siya ay pumasok doon sa clouds sa Mount Sinai, when he went into the clouds, 40 days and 40 nights kasama niya ang Diyos. Pinaliliwanag sa kanya ng Diyos, creation.
everything that written in the book of Genesis are all well explained sa kanya ng Diyos. Nakita niya yan just like in a big screen. Nakita ni Moses. Kaya nang pag bumababa si Moses, di ba? Lumiliwanag yung mukha niya. Parang araw. Kasi, that's the presence ng Diyos. Presensya ng Diyos yung tumatama sa kanya. So, Moses first introduced God as the Father. Not Abraham. Hindi kay Abraham. Kaya, ang doctrine about the Father, about the Son, and the Holy Spirit are all started here. Moses introduced God the Father through his song of worship. Nung mamamaalam na si Moses, gumawa siya ng kanta. Levite siya, tandaan nyo. Gumagawa ng kanta tsaka music. Moses know how to play musical instrument because Levite siya. He made a song. At yung song na yun, inspired by God. Deuteronomy chapter 32 verse 6. Ang sabi niya nga, sa kanta niya, tatagalogin ko sa Tagalog Bible ang salita ng Diyos, Tagalog Bible. Sabi, Deuteronomy 32 verse 6, sa ganitong paraan ba ninyo gagantihan ng Panginoon? Kayong mga mangmang at hangal na mga tao, hindi ba't siya, ibig sabihin ng Diyos, hindi ba't siya ang inyong Ama, capital A-M-A, Ama, na lumalang sa inyo? Siya ang lumika at humubog sa inyo. Makikita natin na si Moses, first ever na binanggit niya ang first person of the Godhead, ang inyong Ama. Hindi, sa ganitong parang ba ninyo gagantihan ng Panginoon? YHWH, the Tetragrammaton, Yahweh. Kayong mga mangmang at hangal na mga tao, yung mga Israelites, yung matitigas ang ulo, mga Hebrew people, hindi ba't siya, sabi, ang inyong Ama? Yung Diyos na Holy One, ang inyong Ama. Dahil sa kilos ng Diyos na Yahweh, tulad ng Ama sa kanila, pinakakain sa wilderness, tulad ng mana. Mana, ibig sabihin, what is it? What is it? Ay ibig sabihin ng mana, ano ito? Kaya tinawag na mana from heaven. Kumakain sila, parang coriander seeds. Binibigyan sila ng mga karne, yung mga quail. Nakakakuha sila ng mga ibang mga fruits doon sa wilderness. Nakakakain sila. Hindi naluma yung mga damit nila. Walang washing machine, walang ano, pero hindi raw naluma ang kanilang mga damit at napudpod ang kanilang mga sandals. Dahil ito'y sa kagagawan ng pag-iingat ng Diyos Ama na siyang Yahweh. So the first person of the Holy One, the Father, inintroduce ni Moses sa kanila. Second, si Moses inintroduce niya ang Ama sa mga Hebrew people, remember? Ang ikalawa, that same Father na inintroduce ni Moses, the Father introduced the God, the Son. Dahil si Moses, hindi siya nakaabot doon sa Promised Land. There's no more Moses na mag-i-introduce. Pero other prophets inintroduce. Pero, ang isang witness na inintroduce ni Moses, inintroduce niya rin ang God the Son. Matthew chapter 3 verse 17, at narito ang isang tinig na mula sa mga langit,
yung ama yun. At nagsasabi, ito ang sinisita kong anak. This is my beloved son. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Na makikita ninyo na pinakilala ng ama si Jesus Christ as son. Si Moses, pinakilala niya sa mga Hebrew people, the Father as their God. So God the Father. And then, nung si Jesus Christ ay bumaba sa lupa, God the Father introduced Jesus Christ as God the Son. Ikatlo, Jesus Christ introduced Jesus Christ as the Son of God introduced the God, the Holy Spirit in John chapter 14 verse 16. Makita natin, nandun. Ayun ang pinakilala niya. Ang tatlong persona ng isang Diyos ay hindi ito polytheistic view, kundi ito ay naglalaman lamang na ang Diyos ay nag-iisa, subalit nagpapahayag sa tatlong persona. Yung mga sinasabi ng ibang religion, yung ala namin there is only one God, ang pangalan ala. Yung ala ninyo, bubugbugin lamang yan ng aming Diyos. 3 persons verses 1. At yung ala ninyo, si Satanas yan. The name Allah is Satan, the fallen Lucifer. Ayun ang meaning ng Allah. Na it's tinatawag na false gods ng panahon na yon. Tandaan ninyo, si Enki at si Enlil na mga polytheistic god ng mga Sumerian at Mesopotamian, tandaan ninyo, ay ikinakabit ito ng mga atheists at ng mga unbelievers, yung mga iba't ibang religion na tulad ng Islam at iba pang religion. Ito raw dito raw kinuha yung tinatawag na doctrine of the Holy Trinity. Hindi ho. Ang doctrine ng tatlong persona ay dala ni Moses matapos niyang makausap ang Diyos doon sa Mount Sinai sa loob ng clouds. Nakausap niya ang mukaan. Yung nakausap niya ng mukaan, I'm telling you, ang tinatawag na Epiphany, yung nakausap niya ng mukaan ay yun ang second person of the Holy Trinity na bababa sa susunod. Si Jesus Christ, the pre-incarnate Christ, ang nakausap niya at nakikita niya. Dahil yung tunay na anyo ng Diyos, no one can see God. Sa aktual na kaanyuan na invisible, immortal, kinakailangan na ang Diyos, para makita ng tao, marinig ng tao, ay bababa siya mula sa tinatawag na original na immortal, invisible na kalagayan ng Diyos, ay bababa siya. Kaya yung Ama ay bumaba siya as a tinig, this is my son. As si Jesus Christ na una nang bumaba as a baby boy, pinanganak sa Bethlehem, through the Holy Spirit. Ika-apat, the three persons of the one true God were present at the baptism of Christ by John the Baptist in AD 28, in the month of September, autumn. Kailan nabautismo ni John the Baptist si Jesus Christ? September. Siya ang kahuli-hulihang binautismuhan ni John the Baptist. After John baptized, sabi rito,
After John baptized the entire Judean Jews from Jerusalem, all Judea, and all the region around Jordan, Matthew chapter 3 verse 5, mababasa ninyo. At sa Luke chapter 3 verse 21, ang sabi, Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heavens were opened. Bumukas yung langit. Nang mabautismuhan na po daw ang lahat ng tao, si Jesus Christ din at the last, sa huli ay nagpabautismo to fulfill all righteousness, sabi ng Biblia sa Book of John, at bumukas ang langit. Pagkatapos bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa Panginoon, si Jesus Christ nang umahon sa tubig, ay bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapate, at ang tinig ay nagsabi, This is my Son. Nakikita natin, the three persons work together to declare the world that God is a one true God revealed himself in three persons. The Father, the Word, and the Holy Spirit. Kaya dito makikita natin dito, maging sa 1 John, ang sabi rito ng 1 John chapter 5 verse 7. For there are three, not one, not two, but three. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. This is what exactly Moses taught the Hebrew people. But the Hebrew people, they don't listen. Di ba, nung nangaral ang Panginoon, sabi ng mga Jews sa Kanya, our God, the Father is our God. Ito, paliliwanag natin, although sinasabi nga nila yun na that's the same teaching ni Moses. Ang sabi rito, ito, John chapter 8 verse 41. Jesus said, You do the deeds of your Father. Kasi nga, hindi naman sila nananalig kay Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ, you do the deeds of your Father. Ginagawa ninyong gawain ninyong Ama. Sumagot yung mga Hudyo. Then they said to Him, kay Jesus Christ, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus Christ, we were not born of fornication. We have one Father, God. So makikita natin, the Hebrew people, o yung mga Jewish people na ito sa panahon ng Panginoon, they also believe that their Father is God. So they believe in God the Father. Pero Jesus Christ said, No. Your Father is not that God. Is not the God na sinasabi ni Moses sa inyo. You do the deeds of your Father. John chapter 8 verse 44, Jesus said ito, You are of your father. And who is their father? You are of your father, the devil. Because those people, anyone who doesn't belong or believe in our Lord Jesus Christ and doesn't believe in the Father of our Lord Jesus Christ, sinasabi nila na ang Father nila ay ang Diyos, but no.
Jesus said, you are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Si Satan ang kanilang Diyos. Lahat ng religion na nire-reject si Jesus Christ, nire-reject na siyang Son of the Living God, nire-reject na si Jesus Christ ay merong Father in Heaven, ang tunay nilang ama, itong mga nagre-reject na ito, ay yung devil, si Satanas. Napakaliwanag ko niyan. Kaya sabi ng Biblia na patungkol kay Moses, Deuteronomy chapter 31 verse 29. Sabi ni Moses sa mga Hebrew people, Moses was talking about the last days. Ang sabi niya, and evil will befall you in the latter days. Sinabi niya sa mga Hebrew people, bago si Moses mamatay, dahil hindi siya nakatawid doon sa promised land. And God told Moses, this is what gonna happen to the Hebrew people na inilabas mo. Deuteronomy chapter 31 verse 29, the following verses said, and evil will befall you in the latter days at the end times sa Israel. Evil will befall you in the latter days, the Antichrist. They will be like persecuted by the entire world through the leadership of the Antichrist, yung mga Israelite, yung mga Jews ngayon, yung mga Israelis ngayon, mga Hudyo. Because you will do evil in the sight of the Lord. Dahil ang Israel, nung inilabas ni Moses, ay pag wala na si Moses, ay gagawa ng kasamaan. And they will be fall in the latter days when the Antichrist appeared. But those who believe in Jesus Christ, ang sabi, naligtas na. At hindi hayaan ng Diyos na mapahamak ang mga iniligtas niya. Sabi niya, wala makakaagaw sa aking mga kamay sa mga nanalig sa Kanya. There's no reason na dumating ang Antichrist, may mga Christian pa. Sabi nga ng Biblia, hindi raw marireveal ang Antichrist maliban alisin muna ng Diyos ang mahadlang, which is the Holy Spirit and all the Christians. Pag wala na yung mga tunay na Christians at wala na rin yung Holy Spirit dito sa earth, and then the Antichrist will appear. And then the people of the world will be easily deceived by the Antichrist. Tingnan natin ho yun. Makikita natin na ito may binanggit dito sa Apostol Pablo tungkol sa last days. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Let no one deceive you by any means, for the day will not come unless the falling away come first and the man of sin is revealed, the son of perdition. Nakikita niyo. So nawala na yung mga tunay na Christian at wala nang Holy Spirit. Tapos na yung ministeryo ng Holy Spirit. And then, yung mga wala kay Jesus Christ ay magpo-falling away. Sila, yung mga religion na yun, mga religious na without Christ, magpo-falling away and they will rally behind the Antichrist. For the day will not come unless the falling away come first and the man of sin, which is the Antichrist, is revealed, the son of perdition. At meron pa rito sinasabi sa Biblia. And sabi rin dito sa Thessalonians chapter 2, verse 7, for the mystery of the lawlessness is already at work. The mystery of the lawlessness. Makikita nyo, marami ng lawless ngayon.
maraming mga tao na wala nang pakialam sa batas, sa ikabubuti ng bansa, politicians, government officials, lawless, ang sabi. For the mystery of lawlessness, mga lawless din also sa mga pananampalataya, wala na silang pinapairal na sound doctrine. For the mystery of the lawless is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Ang Holy Spirit yun. Yung siyang nagre-restrains pa. Kasi nagliligtas pa ang Diyos. When yung full numbers of the Gentile came in doon sa salvation, kapag nandun na sila, yung kumpletong pangalan ng mga tao sa aklat ng buhay na nasa langit, nasa kordero, ay aalisin na, ang sabi, He is taken out of the way, the Holy Spirit. He is taken out of the way. Kasama yung mga mananampalataya. Ito yung sinasabi na in the twinkling of an eye, at the last trumpet, yung tinatawag sa Biblia, tinatawag natin na pagdagit. Yung raptum, o tinatawag na rapture, na pagdagit. Aalisin tayo, taken away. Aalisin tayo sa sanlibutan kasi hindi hayaan ng Diyos na madamay tayo sa mga katakot-takot na salot na ibabagsak ng Diyos sa mga unbelievers. So mga kapatid, ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit, ang Banal Espiritu Santo, ay tatlong persona ng isang Diyos. At ang tatlong persona ng isang Diyos ay divine. Sila na tatlong persona ay isang Diyos. Maaaring sabihin ng iba, so mga Diyos sila. Natural na tatlong persona ay mga Diyos. Dahil galing sa iisang Diyos. Na ang Diyos ay pwede magpahayag sa anumang paraan na naisin niya. Kung ililigtas ng Diyos, ay halimbawa kung nililigtas niya ay mga agila, maaari siya magkatawang agila. Subalit ang ililigtas niya ay mga tao, sapagkat we are created in the image and likeness of God. At ang ililigtas niya ay ang mga taong makasalanan. Lahat tayo nagkamali, lahat tayo ay makasalanan, tulad ng mga basahang madudungis. Subalit handa tayong patawarin ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano mang kasalanan yan, hindi sa lakihan, hindi sa dami sa bigat, hindi dahil sa kasalanan mo ay iniisip mo na baka walang kapatawaran. Lahat ng kasalanan may kapatawaran. Ang kasalanan lamang na hindi mapapatawad ng Diyos, maliban sa blasphemy against the Holy Spirit, ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos ay ano? Ang mga kasalanan hindi ninyo pinagsisihan. Subalit kung pinagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, ay kayo mapapatawad. Ang pagsisisi sa kasalanan ay ang panunumbalik sa Diyos, pagtalikod sa kasalanan, at sa paglakad sa gabay ng Espiritu Santo ng Diyos. And your forgiveness is sealed up na. Sapagkat lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At ang lahat ng mga tao na lumalakad kasama ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ay kinakailangan he must carry the cross of Christ, which is the cross na forgiveness, the cross na tayo'y nagpapakabanal sa harapan ng Diyos. Yun ang meaning ng cross, yung death and resurrection ni Jesus Christ. Na ang meaning ng cross sa atin ngayon, ang cross ni Christ ay ano? Na tayo ay patay na sa sanlibutan ito. Our old self already dead. And tayo ay na-resurrect sa bagong pagkatao, bagong espiritual.
through Christ Jesus nung siya mag-resurrect doon sa grave nung ikatlong araw. So mga kapatid, tandaan ninyo, ang misteryo at planong ng Diyos sa mga buhay natin ay nahayag na simula pa noon. At makikita natin sa Biblia na kahit si Isaiah at ibang mga minor prophets, they called God as their father. Because God answered their prayers like a father to them. So ganun din tayo. Ang ating Diyos ay tulad ng ating Ama. Di ba pag tayo ay, di ba sa mga pelikula, yung isang bata, binubuli siya sa school. Sino ang tatawagin niya? Yung big brother niya. Para ipagtanggol siya sa laban sa bully, di ba? Jesus Christ is our big brother. Our Savior. Kasama natin, binubuli tayo ng demonyong si Satanas na to. Let's call our big brother, Jesus Christ. That same it is. Kaya nga sabi ng Biblia, tatawagin tayo ng Panginoon ng mga kaibigan, mga friends, kaibigan, kapatid. He is our big brother. Siya ang ating panganay. Kaya nga sabi ng Biblia, si Jesus Christ ang ating panganay. Pag sinabing panganay, hindi tatay, panganay, kundi panganay na kapatid. Tayo magkakapatid. At si Jesus Christ, ating Panginoon, ang ating panganay. Pinakapanganay. So makikita natin yung gawa ng tatlong persona. At ang Espiritu Santo ay Panginoon na siyang teacher din na nagtuturo sa atin. At yung ministry ng Holy Spirit, tandaan ninyo, from 30 AD, or let's say 33 AD, after ng Pentecost, until now, nandito pa ang Holy Spirit, tandaan ninyo. So, sa 2030, mag-2,000 years na yung ministry ng Holy Spirit. And we don't know what's gonna happen after that. So, ang ministry ng Holy Spirit until now, pero sabi ng Biblia, the Holy Spirit until the end times na yan, yung tamang araw at oras, He is taken out of the way na para ma-reveal na yung man of sin, the Antichrist. Aalisin ng Holy Spirit, kasama ng mga banal, of course, yung mga Christians na tunay. Christians na tunay na sumasamba sa Diyos at umaasa lamang sa biyaya at habag ng Panginoon. Hindi nagpasasang Kristiyano sa anumang laman o sa anumang kayamanan. Hindi sila naghangad ng anumang yaman, sa halip. Ang kanilang iniisip at pinapanalangin ay ang pagpapala ng Diyos na buhay sa kanila at pag-iingat. Mga kapatid, ang sanlibutan ito ay hindi naman talaga magtatagal. Sabagat may oras at araw na aalisin ng Diyos ang mga tapat at banal sa mundong ito kasama ng Banal Espiritu Santo at pupunta sa kalangitan. Taken out, ang sabi. Taken out of the way na. Wala na. And then, that's the end times. Countdown na. Until matapos yung half of the 7 years tribulation. And then, bababa ang Panginoon for 1,000 years reign kasama yung mga banal na tinubos niya dito sa lupa, inakit sa langit at muling babalik sa lupa na sila ngayon ang magiging mga tagapagturo sa mga taong madadatnan. At yung mga Christian na ito na naging kasama ng Panginoon, naging mga saints, living saints, ay wala ng kamatayan. They can come and go from earth to heaven and then to heaven to earth, just like angels of God. Maraming salamat po. Ito po si Brother John ng Prayo kay Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name.